Inilikas na ang mga residente sa ilang bayan sa Mindanao dahil sa bagyong Basyang. May mga lugar na ring binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Live mula sa Cagayan de Oro City, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta na ang sitwasyon dyan? Mean, hindi pa man nakakatama sa lupa, ramdam na sa iba't ibang probinsya dito sa Mindanao ang epekto ni Bagyong Basyang. Daang-daang residente na rin ang inilikas dahil sa banta ng bagyo. Inanod ang ilang bahay sa gilid ng dagat sa Barangay Poblasyon, Caguait, Surigao del Sur. Tumaas ang tubig sa lugar dahil sa walang tigil na ulan dulot ng Bagyong Basyang kaninang umaga. Sa bayan naman ng Kantilan sa parehong probinsya, rumagasa ang kulay putik na tubig baha sa mga kabahayan ng Barangay Cabasan. Gumamit na ng lubid ang mga residente sa paglikas. Habang sa Hinatuan, nasa higit 700 residente ang inilikas sa 5 island barangay dahil sa banta ng hagupit ni Bagyong Basyang. Nabigyan naman na sila ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan kagaya ng mga food packs. Sa Surigao City naman, sa Surigao del Norte, nabuwal ang isang puno ng akasya sa Amat Street kaninang hapon matapos ang pag-ulan na may halong malakas na hangin. Nadaganan nito ang 3 sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Wala namang nasaktan. Sa Rosario, Agusan del Sur, inilikas na rin ang mga residente dahil umabot na sa halos bewang at malapit nang pumasok sa mga kabahayan ang tubig baha dahil sa epekto ni Bagyong Basyang. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, ilang kabahayan na ang nadaganan ng puno ng niyog dahil sa malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Isang residente ang nasaktan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang LGU. Sa Hingoog City sa parehong probinsya, inilikas ng mga tauhan ng Philippine Red Cross ang mga residente dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa kaninang umaga. Sa bayan ng Lagunglong, higit 100 residente ang inilikas na rin. Nabigyan naman na sila ng pagkain at iba pang relief items ng LGU. 22 bayan sa probinsya ng Misamis Oriental ang nagpatupad ng class suspension dahil sa epekto ni Bagyong Basyang. Sa Malaybalay City, Bukidnon, nasa eskwelahan na ang mga estudyante na magdeklara ng suspension ng LGU. Ang ibang mag-aaral, imbes na umuwi sa kanilang mga bahay, ay dumiretso sa shopping mall. Sa Caraga, Davao Oriental, nagsayawan ang mga puno ng niyog dahil sa lakas ng hangin. Mean, dito sa Cagayan de Oro City, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at bugso ng hangin sa mga oras na ito. Suspendido na rin ang trabaho sa gobyerno dito sa lungsod simula ngayong araw hanggang bukas, maging sa mga eskwelahan, mapapribado man o pampubliko. Nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya kung magsuspindi din sila ng trabaho bukas. Samantala, wala pa namang inilikas ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City, pero nakahanda naman na ang mga evacuation center kung kinakailangan. Balik sa iyo, Mean. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.